Pasay kada kayo kabsat iti libro iti Tagalog iti Lucas 15 verse 4 hanggang 7. Alin tao sa inyo na kung mayroon isang daang tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya ay pinasan o pinapasan niya sa kanyang balikat at natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, "Makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala." Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa 99 na taong matuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Manalangin tayo. Dakilat mga baging Diyos, nabasa na po Panginoon ang iyong salita na gagamitin namin Panginoon sa pangaral sa araw na ito. Dakila ka Panginoon sa aming kalagitnaan, langisan mo nawang iyong lingkod na mga ngaral sa araw na ito Panginoon at pagpadala ka ng mga gandang rema upang mayasi kong maigi Panginoon yung salita sa bawat isang makakarinig. Ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang pangalan, in Jesus' name, Amen. Palakpakan tayo man tayo Apo Kapsat. Yung ang buhay na palakpak para sa Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. So malaya na po tayo makakaupong lahat. At ang ating topic sa umagang ito mga kapatid ay napamagatang Great Joy in Heaven over one soul, sinner repented. So dakila ang tinatawag na malaking kagalakan ang mangyayari sa langit patungkol sa isang kaluluwang makasalanan ang nagsisi. At alam niyo ba mga kapatid, this is the Great Commission. Ito po ang isa sa pinakadakilang commitment natin mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na tayo po ay makapag-soul win. Isang kaluluwa lang mga kapatid ang ating masolwin o masabi natin magsisi sa kanyang nagawang kasalanan mga kapatid ay napakalaking kagalakan na po yan doon sa kalangitan. At dami na po dyan ang ating Panginoon mga kapatid. So kung papansinin natin maigi mga kapatid, ito rin po ang huling bilin o tinatawag natin na the last will of testament ng ating Panginoong Jesucristo bago siya bumalik sa langit. Alam mo mga kapatid, sabi niya po doon mga kapatid na go and teach all nation. Sabi doon mga kapatid, and preach the gospel to every creature. He that believeth and it shall baptize shall be saved. But he that believeth not shall be damned. So yan po ang sinasabi ng Biblia mga kapatid. Kaya ibig sabihin mga kapatid, ito po yung isa sa pinakamahalagang gampanin natin mga kapatid to seek and find the lost sheep. At alam po natin mga kapatid na marami pong mga naliligaw ng landas sa panahon po natin. At marami pong mga kaluluwa mga kapatid ang kinakailangan po natin may soul win. Ayon sa Biblia mga kapatid ay sinasabi dito mga kapatid na ang isang tao dito sa ating teksto mga kapatid ay meron siyang isang tupang nawawala at meron siyang 99 na tupang naroroon.
At sabi niya mga kapatid, iniwan niya yung 99. At hinanap niya yung isang kaluluwang naliligaw. So, paano kaya siya naligaw mga kapatid? Siguro, lakwatsero ito, ano? Kung saan-saan na lang tumatalon, lumulundag-lundag mga kapatid. At ang sabi nito mga kapatid ay pinabayaan niya yung 99 at hinanap niya itong isa na nawawala mga kapatid. At ito po mga kapatid, binibigyang halaga ng Diyos. Sabi nito mga kapatid, di ba nga mas mahalaga yung isang makasalanan na ibalik sa Panginoon kaysa doon naman sa 99 na hindi na nangangailangan niyon. Kaya tayo mga kapatid, mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Kinakailangan po mga kapatid na magpaka-faithful tayo. At pag ikaw naman mga kapatid ay ligtas na, kinakailangan mo naman din magtrabaho para sa Panginoon upang mahanap yung mga iba pang nawawala. May tanong nga nung mga kapatid you're saved, now what? Tayong naririto mga kapatid, tayo'y nasumpungan ng Panginoon na. Nahanap na tayo ng Panginoon. Ngayon, ikaw na nahanap na mga kapatid, ikaw na nasumpungan na ng Panginoon, hello, may utos ang Panginoon sa atin na kinakailangan din natin makapag-soul win. Na kinakailangan din natin makapag-akay. Sabi nga ng isa kong kaibigan mga kapatid, nakasama ko sa evangelism noon, sabi niya sa akin, Brad, paano yung, sabi sa akin, mag-asawa na tayo? Hanap na tayo ng mga asawa natin para yung anak na lang natin sulwin natin. Hirap pag-sulwin. Kaya pabor daw yung mga kapatid sa mga magulang. Kung nadala na nila ang anak nila, nakasulwin na sila. No? Pansin niyo yun mga kapatid? Pero hindi ko ini-encourage yung mga binata at dalaga Kasi sa totoo lang mga kapatid, hirap talaga magsulwin. Nandun yung rejection. Nandun yung tatanungin kung anong religion nyo. Tatanungin kung ano yung bawal. Di ba? Tapos, didibatehin ka pa kung mayroong alam konti sa salita ng Panginoon. Ipipilit pa talaga nila yung salitang kahit doon lang sa bahay, maharap na ang Panginoon. No? Meron pa sila sabihin na, may religion na kami. Hello? Kaya sabi ko minsan, mahirap po mag-solvin. Tapos makakahanap ka pa doon mga naglalasing, nagiinuman. Sabihin pa sa'yo, shot ka muna. Pag nag-shot ka, susunod kami sa'yo. Pero pag nag-shot ka naman, hindi totoo yung religion mo, nag-shot ka naman Di ba? So, maraming mga pakulo sa evangelism mga kapatid. Meron pa yung tinatawag na door knocking. Masusubukan mo pa doon, ibabalibag yung pinto, mga kapatid, sasarhan ka. So, yan mga kapatid, mga pagsubok lang yan. But, still mga kapatid, we need to find and seek the lost like Jesus did, mga kapatid. Kung tatanungin nyo mga kapatid, sino ba yung mga kinakailangan nating isolwin? Kinakailangan ba nating mamili mga kapatid? Yun lang bang mayayaman ang ating pupuntahan? O yun lang bang mga mahihirap lang ang ating pupuntahan? Yun lang bang mga medyo maayos tignan ang ating pupuntahan mga kapatid? Alam niyo ba mga kapatid na mayroon isang mangangaral na nag-testimony. Pakinggan niyo po ito mga kapatid, baka maranasan ninyo. Meron siyang mga nag-testimony, sabi niya, nung siya ay nangangaral ng kaligtasan mga kapatid, talagang ganado siya mangaral mga kapatid ng patungkol sa kaligtasan. At pagkatapos niya nangaral mga kapatid, pagkalipas ng isang buwan, nung nangaral sa lugar na yun mga kapatid, nangaral sa lugar na yun. Pagkalipas ng isang buwan mga kapatid, magpapagupit daw siya.
Pagupit. Nung pumunta siya dun sa barbershop, mga kapatid, ay wala yung suki niya ang manggugupit. Nagkasakit, mga kapatid, na ospital. At ang pumalit sa kanya, mga kapatid, ay yung tinatawag na bagong pasok, mga kapatid. At marami nagsabi na magaling din daw siya magupit. Pero sabi niya, sa sarili niya, mga kapatid, magpapagupit ba ako sa taong ito? Puro tato. Excuse me. Sabi niya, mga kapatid, magpapagupit ba ako sa taong ito? Puro tato, mukhang adik. Tapos ang dami pang mga hikaw. Puno yung tenga niya, mayroon pang hikaw sa ilong. Sabi niya, mga kapatid, nag-aalangan siya. Yung parang alam yung pakiramdam na ng didiri, parang nagdidiri siya, mga kapatid. Sabi mo, papagupit pa ako dito. Mukhang adik ito. At sabi niya, notice siya magpagupit. Barbershop yun. Kaya nagpagupit siya, mga kapatid. So madaling sabi, ginupitan siya. At alam niyo no, mga kapatid, yung barbero ay mahilig makipagkwentuhan yan doon sa ginugupitan. At nagkaroon sila ng konting kwentuhan, mga kapatid, habang siya ay ginugupitan. Sabi niya, mga kapatid, nung barbero, Pastor, nagulat ngayon yung pastor, mga kapatid. Alam niyo yung pastor ako? Parang ngayon lang kami nakita, sabi niya. Sabi niya, Pastor, alam niyo ba, dun sa, nung nakaraang buwan, nangaral kayo dun sa amin. Nakikinig ako. At habang pinapakinggan ko yung pangaral mo, ang ganda sa tenga, Pastor, sabi niya. Ang ganda pakinggan, Pastor, yung sinasabi mo. At doon, mga kapatid, nung malapit na matapos yung panggugupit sa kanya, mga kapatid, naluluha na yung manggugupit, mga kapatid, na mukhang adik. At nung matapos na siyang gupitan, mga kapatid, sabi ng pastor sa kanya, sorry Brad, kung parang itinatanggi ko ang kaligtasan sa iyo. Isa ka pala sa dapat na maligtas. Bilhin niyo yun, mga kapatid, dahil akala natin, mga kapatid, na di ba pumapasok minsan sa isip natin yun, dapat ko ba siyang sharean ng salita ng Panginoon? Mukha siyang adik. Dapat ko ba siyang sharean ng salita ng Panginoon? Hello? Kaya ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi po. Okay, wala po itong pinipili. Kaya kung sino man, mga kapatid, ang gustong tumanggap ng salita ng Panginoon, kinakailangan po natin na ibigay ang salita ng Panginoon sa kanila. Huwag po yung mga kapatid na parang matatakot tayo. Kaya doon, mga kapatid, nung narinig ko yung testimony na yun, mga kapatid, naalala ko yung si Pastor Roger. Manding, mga kapatid, pati lasing pinapangaralan nun. Pati lasing, mga kapatid, binabay-studyhan nun. Doon ko napagtanto, mga kapatid, na walang pinipili ang salita ng Diyos. Sa lalong-lalo na ko yung tao ay handang makinig at gustong tumanggap ng kaligtasan. Pero tayo, mga kapatid, minsan, hello? Pero tayo, minsan, mga kapatid, nagdadalawang isip tayo na ipangaral na salita ng Diyos. Hello? Tanungin ko kayo, mga kapatid, sino ang may lakas loob sa inyo na pangaralan si Mayo? Sino ang may lakas loob na pangaralan yung mga sikat na tao? Hello? Kailangan din nila ng kaligtasan. Kahit kayong kaaway mo kailangan niya ng kaligtasan. Kaya sa kwento na yun, sa testimony na yun, mga kapatid, nung pastor na yun, doon daw siya namulat, mga kapatid. Natunay ang pag-ibig ng Diyos sa kahit sino mang tao. Tayo kasi, mga kapatid, minsan nahahadlangan yung mata natin doon sa mga nakikita natin sa kanilang panglabas. Hello? Natatakpan yung mata natin, mga kapatid,
doon sa mga naririnig natin, mga kapatid, na pangaral ng iba. At datatong? Ha? Relax ka lang. At datatong? Di ba? Minsan mga kapatid, nagdadalawang isip tayo kung dapat ba natin silang pangaralan, kung dapat ba natin silang bahagyan ng salita ng Panginoon. Pero maliwanag ang salita ng Panginoon, mga kapatid, for God so loved the world. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao dito sa limutan. Kung rineject ka man ng unang beses, mga kapatid, huwag ka pa rin sumuko. Alam niyo ba, mga kapatid, merong kakilala na hindi sinukuhan ng pastor, na ngayon, mga kapatid, ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. At alam niyo ba kung anong kanyang testimony? Si pastor lang ang naglakas loob na kami ay bahagian ng salita ng Diyos. Si pastor lang ang naglakas loob at nanatili na nag-share ng salita ng Diyos sa amin. At si pastor lang, sabi niya, mga kapatid, ang laging bumibisita sa bahay namin. Na minsan nakakasawa na yung mukha niya. Pero siya lang. Hello. Kaya sabihin ko sa inyo, mga kapatid, isang rejection lang, tumanggi ka ng mangaral. Isang rejection lang, tumanggi ka na mag-evangelism. Isang rejection lang. Hello. Hanggat may nakikinig sa salita ng Panginoon, mga kapatid, huwag mong ihinto. Sabi nga doon, for your laborer is not vain in the sight of God. Hindi po masasayang ang lahat ng pagod natin. Kaya kung noon pa, mga kapatid, sumuko na ako, wala sana kayo ngayon sa harapan ko. Baka ang nasa harapan ko ngayon, mga kapatid, ay hindi ko alam kung ano. Kaya sabihin ko sa inyo, mga kapatid, meron talagang mangyayaring rejection. Meron talagang mangyayari, mga kapatid, na pagdududahan ka una. Pero mga kapatid, when it comes to the Word of God, huwag kang madismaya kung ano may mga nangyayari. Hello. They need you. Kailangan kanila. Kailangan kanila, mga kapatid. Dahil gagamitin ka ng Diyos para mapakinggan nila ang salita ng Diyos. Kung hindi ikaw, sino? Ang lakas natin sabihin, mga kapatid, na nasa atin. O kaya ay tinuturo natin ang katotohanan pero takot ka naman ibahagi. Sinasabi natin, mga kapatid, na nasumpungan natin dito ang kaligtasan. Pero hindi mo naman kayang ibahagi. Hello? Tapos sasabihin mo, kung sino pa yung wala sa katotohanan, sila pa yung masisipag mangaral. Sila pa yung masisipag sa evangelism. Sila pa yung masisipag mag-Bible study. Hello? Ramdam niyo ba, mga kapatid? Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, huwag tayong huwag tayong mapagod. Buti nga ngayon, mga kapatid, may social media na eh. Madali mag-share. Noon, mga kapatid, wala yan. Tapos kung text man, mga kapatid, medyo magdadalawang isip ka pang i-text kasi sayang yung piso. Kasi piso isang text noon. Pero nyo mga lalayo pa ng mga Bible study namin noon, mga kapatid. Maglalakad lang kami. Dadaan kami ng ilog pa, mga kapatid. Para maka-shortcut lang. Kasi kung kalsada mga mainit na, malayo pa. Eh ngayon, mga kapatid, pwede ka na mag-share. Share na lang, mga kapatid.
At kung may mag-message naman sa'yo mga kapatid, tratuhin mo naman din na maayos, huwag mong debatihin ka agad. Hello? Yan din kasi minsan mga kapatid, nag-share ka ng salita ng Panginoon, ipinupost mo sa social media, may magko-comment doon, hahamunin ka ng debate. Sabi ko sa kanya mga kapatid, may naghapon sa akin Talagang pinupunan niya yung lahat ng mga kapatid. Sabi ko sa kanya, kung naghahanap ka ng debate, invite mo ako in person. Huwag kang gumamit ng peking account, dami account. Hindi ko nakikilala kung sino Di ba? So, ganun talaga gawain ni Satanas. Hindi siya magpapakilala ka agad Di ba? Kung sino-sino ginagamit mga kapatid. Hindi naman ako takot mga kapatid sa debate. Sawa na nga ako Pagod na nga ako mga kapatid Ilang beses na akong sumali sa mga hidden debate na yan mga kapatid Wala naman ako nasolwin doon. May Muslim, kung ano-ano mga religion mga nakakadebate ko doon, may atheist pa. Pero wala naman ako nasolwin mga kapatid. At pabalik-balik din yung tanong, pabalik-balik din yung sagot. In other words, hinahanapan ka na ng butas. Pag nahanapan ka ng butas, pepersonalin ka na. Yun ang mundo ng debate doon mga kapatid, sa hidden. Doon sa hidden debate mga sa mga group chat, mga group page mga kapatid. Kaya umalis na ako doon mga sa group na yun. Kasi minsan nakakasira na ng espiritu. Pepersonalin ka na Di ba? So, yun po mga kapatid. Ang sinasabi ko, huwag tayong mapagod. Mangaral ang salita ng Panginoon doon sa mga nangangailangan talaga. Yung akala natin na hindi nila kailangan mga kapatid, sila pala yung nangangailangan. Pero kung hindi nila tatanggapin mga kapatid, okay lang. Kung hindi man nila tanggapin sa ngayon, pero pag ipagpapatuloy mo na ipagpe-pray sila mga kapatid, tatanggapin nila yan balang araw. Kasi tayo mga kapatid, hindi naman natin ipinapangaral ang pangalan ng reliyon natin. Ang ipinapangaral po natin ang salita ng Diyos. At alam mo ba mga kapatid, na bawat pangaral mo, pag-share mo ng salita ng Panginoon, mga kapatid, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Dahil sabi nga nila mga kapatid, kung kanino ka nagtatrabaho, yun ang magpapasahod sa'yo. Kung nagtatrabaho ka sa Diyos, mga kapatid, nagsishare ka ng salita ng Diyos, mga kapatid, anong tawag dun sa'yo? Parang nagiging representative ka na ng Panginoon. Agent ka na ng Panginoon sa kanyang salita. At every agent, mga kapatid, may commission yan. At ang kagandahan dito sa atin, mga kapatid, dual commission tayo. May commission tayo sa mga kamundo, may commission pa tayo sa Panginoon. Amen. Di ba? Anong commission natin sa mundo na ito, mga kapatid? Our health, mga kapatid. At minsan may mga ginagamit ng Panginoon na magbibigay sa atin ng blessing. Ito yung mga kagandahan pag tayo ay nangangaral at nagpapagamit sa Panginoon, mga kapatid. Hello? Amen. Kaya mamayang hapon mga kapatid, ituloy natin yung evangelism natin. Bigay tayo ng tracts. Mag-invite tayo ng mga dadalo mga kapatid. Dahil sabi nga rito mga kapatid, great joy in heaven over one soul sinner repented. So ito yung mga hanapin natin mga yung the lost sheep. Amen. Hallelujah. At sabi nito mga kapatid, meron pa dito sumunod na the lost coin. Alam niyo ba yung kwento ng the lost coin mga kapatid? Meron isang babae, sabi doon, na meron siyang 10 barya. Amen. Nahulog niya yung isa. At ang pagkahulog na nung isa mga kapatid, sabi doon, nagsindi ng ilaw. Ibig sabihin, gabi yun, madilim. Nagsindi siya ng ilaw. Tapos mga kapatid,
Sabi ba, nung binabasa ko yon, na paribili sa akin mga kapatid, kasi sabi doon, babae. Hello? Amen. At sabi niya doon, yung babae na yon, talagang lininis niya ang loob ng bahay para mahanap lang yung barya. Ganyan naman ang babae. Pag may hinahanap yan magwawalis Di ba? Anong description yung mga papansinin natin? Hello? Ang pagsishare ng salita ng Panginoon ay hindi lang po pang lalaki. Amen. Minsan nga mga kapatid, mas magaling pa mag-share ang babae kaysa lalaki. Kasi yung babae, talkative yan. Hindi katulad ng lalaki mga kapatid, medyo mahihain kami. Makuha ka sa tingin sa amin mga kapatid, pero sa babae talaga talaga makwento yan. Pero mas maganda ikwento nyo yung buhay ng Panginoon, huwag yung buhay ng kapatbahay. Amen. Kung chismosa ka man lang, salita na ng Panginoon, chismis mo. Huwag yung buhay ng iba. Yun ang kagandahan mga kapatid pag nandito tayo sa Panginoon. Amen. At sunod yung mga the prodigal son. Yung mga prodigal son na yung mga kapatid, they need prayer. Kaya kung may mga nakakilala tayo mga backside mga kapatid o dati nating mga kasama sa pananampalataya at wala na, ang kailangan nila mga kapatid, prayer. Tignan nyo mga yung prodigal son. Hindi siya hinanap Di ba? Kusa siyang bumalik. Amen. Kaya yung mga nawala dito mga kapatid na hindi nagsibay, mag-pray lang natin sila. Kusa silang babalik. Pero mga kapatid, yung mga kagaya ng lost sheep at lost coin mga kapatid, kailangan nating hanapin sila. Sa lost sheep mga kapatid, lumayo ka. Hinahanap mo sa malayo. Yung lost coin mga kapatid, dito lang sa paligid. Amen. Kaya kung lost coin mga kapatid, ibig sabihin susuyurin mo lahat ng paligid. Hello? Nakukuha niyo ibig ko sabihin mga kapatid. Kaya sinasabi ko, unahin natin din sa paligid. Di ba? Tapos, lost sheep na tayo, lalayo. Hanapin na natin sa mga malalayo. Yung prodigal na mga kapatid, hintayin mo na lang, babalik yan. Basta wag mo lang hintuan sa pananalangin, babalik yan. Amen. Praise God. Panghuli mga kapatid, sabi dito, the example of the Good Samaritan. Hello? Pakinggan nyo ako mga kapatid about sa the Good Samaritan. Dito sa Good Samaritan mga kapatid, meron isang lalaki. Hello? Meron isang lalaki mga kapatid na galing Jerusalem papuntang Jericho. O baliktad data, Jericho to Jerusalem, parang ano mga kapatid. Siya po ay inabutan Amen. ng mga tulisan sa daan mga kapatid. At ninakaw ang lahat ng kanyang ari-arian. At ang sunod doon mga kapatid, iniwan siyang halos patay na. Amen. Ibig sabihin, binugbog nila mga kapatid. At ang taong ito mga kapatid, ang 100% na nangangailangan ng kagaya natin. Alam mo ba kung sino ang tinutukoy dito mga kapatid? Ano bang ibig sabihin ng nabugbog na halos patay na? Ito yung sinasabi doon sa isang preacher mga kapatid na akala niya ay hindi nangangailangan ng kaligtasan. Kasi mukhang addict mga kapatid. At akala niya hindi makikinig ng salita ng Diyos. Hello? Di ba ganun ang first impression natin mga kapatid sa mga taong sobrang masama tignan mga kapatid? Amen. Pero sila pala mga yung tunay na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Kung sino mga kapatid yung depressed, sila mga kapatid yung nangangailangan ng salita ng Panginoon. Kung sino mga kapatid yung napatiwara ang buhay, sila ang nangangailangan ng salita ng Panginoon. Amen. Kung sino yung mga nawalan, sila yung nangangailangan ng salita ng Panginoon. Kaya nga tayo mga kapatid, di ba, nagkakaroon tayo ng necrological service kasi kailangan nila ang salita ng Panginoon. At sa panahon natin ngayon mga kapatid, marami
Marami ang nangangailangan ng salita ng Panginoon, pero hindi nila nauunawaan na kailangan pala nila ang salita ng Panginoon. Kaya tayo mismo ang magiging ilaw sa kanila para makita nila, mga kapatid, na kailangan nila ang Panginoon. Remember this, mga kapatid. We are sharing the Word of God not to judge them, but to open their eyes to the truth. And we are here, mga kapatid, to share the Word of God to them, to give them hope, mga kapatid, para bigyan sila ng pag-asa. Hindi yung tayo ang magiging dahilan, mga kapatid, para lalo silang malugmok. Hello? Huwag nating gayahin yung mga style ng iba, mga kapatid, na sasabihin nila, may impyerno ka pag hindi ka sasama sa amin. Hello? Daig mo pa ang Panginoong Jesucristo eh. Hindi nga sinabi ng Panginoong Jesucristo yun eh. Di ba? Amen. Ang sinabi ng Panginoon, kung hindi ka magsisi sa iyong kasalanan, kung hindi ka maglilingkod sa Kanya, kung hindi ka susunod sa kalooban niya, wala siyang sinabi, mga kapatid, na kailangan mong pumasok sa isang reliyon para maligtas ka. Ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sumunod tayo sa kalooban niya. Amen. Hello? Huwag natin gayahin yung iba, mga kapatid, na sugar-coated ang salita nila. Purong matatamis at mabulaklakin. Pero yung pala, mga kapatid, panglinlang lang nila. We need to share the Word of God truthfully. Yung buong katotohanan, mga kapatid, even though masakit pakinggan, and so what? Kaysa naman, mga kapatid, mangaral ka ng salita ng Diyos na sugar-coated, di ka papahamak naman nila. Diabetes. Di ba? Di baling masakit, mga kapatid, katotohanan. Kaligtasan naman ang kapalit. Kaya minsan, mga kapatid, may masakit tayo naririnig. At meron naman, alam niyo, mga kapatid, the more nakakarinig tayo ng masakit na salita ng Panginoon ay lumalakas ang ating spiritual. Amen. Kaya dito, mga kapatid, hindi nyo maririnig palagi sa akin, mga magtuturo ko sa inyo ng God is good. Kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Hello? Hindi po. Hindi ko ipapangaral yan kahit anong mangyari. Nasasabihin ko sa inyo, mga kapatid, manatili lang kayo dito. Kahit anong gawin ninyo, maliligtas kayo. Hindi! Walang ganon, mga kapatid. Kinakailangan mong mamuhay sa kalooban ng Panginoon kung gusto mong maligtas. Amen. Mamuhay ka ng may kabanalan, mamuhay ka ng may pananampalataya, mamuhay ka, mga kapatid, na naaayon sa kalooban ng Diyos kung gusto mong maligtas. Yon ang karapat-dapat na may tanim sa ating mga kaisipan, mga kapatid. Habang lahat tayo ay tumatayo, mga kapatid, sa oras na ito, sabi doon, mga kapatid, sa The Good Samaritan, do thou like was.